Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa... Gusto mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonero. Uulitin po natin na ang darating pong halalan ay sa pong napakahalagang exercise o gawain o ating pong dapat gampanan. Bakit? Una, andyan at habang tayo po ay nagkakagulo, nagkakaroon po tayo ng sobrang atensyon sa ating pong mga kandidato, winawaksin natin ang tunay na problema ng ating pong bansa. At yan po yung pong nangyayari ngayon at napiperfecto na ng inchik ang pananakop sa ating pong bansa. Bakit po natin sinasabing ito po ay napiperfecto, natatapos na o naisasagawa na ng kompleto ng mga komunistang inchik ang pananakop po sa atin? Una, tuloy-tuloy ang kanilang illegal na pangmaramihang pagdagsa sa ating bansa. Kahapon nakatanggap po tayo ng balita na isang barko na naman ang dumaong po dyan po sa may Pangasinan na kung saan 4,000 mga inchik ang bumaba po riyan at sila po ay dinala ng mga malalaking tourist bus dito po sa Kamaynilaan na kung saan dinala po sila tuloy-tuloy sa Parañaque. Ang Parañaque City ay diniklara ni Mayor Edwin Olivares na sister city ng China. At yan po, dito po sila tumutuloy doon po sa Parañaque. Nandyan yung multinational village, nandyan yung Moonwalk village, nandyan po yung sa may Rodriguez, malapit po sa Barangay San Agustin, na kung saan ang isa pong kondominium ng pangalan po ay Castle Residences. Punong-puno po yan ng mga military inchik. Yan po ay tuloy-tuloy sapagkat may ayuda, may aralay na gobyerno natin at ang gobyerno na yan ay sa pangunguna ni Rodrigo Roa Inutil Duterte. At bakit po natin nasasabing tuloy-tuloy? Sapagkat hindi po iniintindi ng ating pong Armed Forces of the Philippines, lalo at higit yan pong inutil na National Security Advisor o agency sa pangunguna ni General Esperon Jr. Isa pong general na sugarol at retirado na po yan pero aktibo sa kanyang pagwawalang bahala ng pananakop po ng China sa atin. Tuloy-tuloy ang mga illegal military entry sa Pilipinas sa pamamagitan po ng kanilang mga barko malapit po dyan sa Palawan. At ito po hindi na lingid sapagkat nagre-reklamo na ang ating po mga kababayan na sila ay hinaharang patungo po sa pagbibigay ng ayuda sa mga taga-Ayungin Shoal. Sa Ayungin Shoal, nandyan po ang isang kumpanya ng mga Marines upang bantayan ang ating po mga kababayan. Meron po munisipyo dyan, merong mayor, meron po mga Filipino residents, siguro mga 500, 600, at ang mga Marines po natin dyan, humigit kumulang mga 400 na mga sundalo, mga marino. Abay, yung nagdadala po ng pagkain sa kanilang supply, nagdadala ng bigas, nagdadala ng dilata, nagdadala po ng mga inumin, mga soft drinks, nagdadala ng pang-araw-araw na buhay, ay tinutugis at hinaharang ng mga komunistang inchik ang kanilang mga barko. Ito po ay kinakanyon ng yung pong ginagamit na tubig sa bumbero. At sangayon po sa akin pong na-interview na isang taga Zambales, abay yung kanilang pong bangka, pag tinamaan po yan, napupunit po yung trapal, nabubutas yung mga plywood sa gilid, umaalog po yung mga poste ng kanilang wooden o yung kahoy ng kanilang pambot at nasisira. At ito po ay walang kalaban-laban sa dambuhalang mga bakal na sasakyan pandagat ng komunistang inchik na kung saan hindi lamang kanyon ng tubig
ang naka-mount po yan, o nakatalaga dyan po sa kanilang unahan, kundi yung po bang bombero, yung pong panamatay sunog na kung yan ay mga 7 palapag, ay inaabot po yan ng tubig na napakalakas at itong ginagamit upang kanyunin ang mga magdadala po ng supply ng sundalo po natin. At ito po'y walang kalaban-laban. Yung mga magbibigay po ng yung pareho po nung nakarang linggo, abay 31 mga sako na basa at yung iba po ay nalaglag sa tubig at ito hindi na mapapakinabangan at wala pong lumalaban. Walang lumalaban, wala po nagproprotesta ng hayagan, walang pupunta dyan sa embahada ng China sa Makati, wala pong nagrarally o nagproprotesta doon po sa napakalaking konsulado nila sa Huna Subdivision, Matina, Davao City. Wala pong mga nagproprotesta sa media, wala po tayong naririnig, kundi sasabihin lamang ng Secretary of Foreign Affairs, we filed a diplomatic protest note. Ano po mangyayari dyan sa protest note na yan ng isang cabinet member kung hayagan ang pahintulot na binibigay ng ating Armed Forces of the Philippines na manatili diyan sa ating karagatan ang mga naval vessels, mga Coast Guards ng China, at ito po'y pinapanik ng ating po mga Coast Guard hindi upang sila ipaalisin, kundi upang magpa-selfie at pagbaba nila, meron pa silang dala mga paketeng sigarilyo. Kaya ito pong darating na halalan nito, sinasabi po natin napaka-importante sapagkat sinasamantala ng mga insik na ito ng kanilang kandidato sa katauhan ni Duterte at ni Marcos ang siya po mananalo. Katunayan, ang aming pong opisina ay nakatanggap ng mga litrato ng mga highway sa Beijing. Kinocongratulate na itong si Bongbong Marcos at pinapalakas nila yung controls, pinapalakas nila, kinokontrol nila ang social media, yan pong internet, upang sa ganun palabasin na napakalakas na nito si Marcos at ang kanyang katambal na si Duterte. Ngayon, habang nangyayari po yan, akin pong binabasa bilang isa pong profesor, isa pong veteranong journalist, naging international war correspondent po tayo. Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral. Pag-aralan yung mga taktika na yan at nakikita ko na yung pong mindsetting, ngayon pa lamang, napakaraming Pilipino ang mga nagogoyo o isinusuko nila sa social media o doon po sa mga survey na fake na yan. Ang laki pong budget upang sa survey na yan, lalabas na kunyari, napakalakas itong si Bongbong Marcos. At ito ating pong kukumprantahin sapagkat nangyayari po sa ating bansa habang tayo po ay abala sa pag-aaral tungkol po sa mga hinayupak na mga trolls na ito. Abay tuloy-tuloy po ang pagpasok dito ng mga illegal business operation ng mga drug smugglers dyan po sa aduana at yan po yung pangunguna ng mga inchik at yung pong Michael Yang na siya pong nanguna sa pandaraya sa COVID-19 budget natin na maabot na po sa trilyon piso. Yan po ang pangunahing drug lord sa Pilipinas at siya ay kumpare ni Rodrigo Roa Duterte. Nung ito po ay naging presidente, kasama niya pa sa kanyang kabinete itong Michael Yang na ito. At ito po ay masyadong yumaman. At sa atin po, pagkamayaman ka, ikaw ang hari dito sa bansang Pilipinas. Habang ang mga Pilipino abala ngayon sa pagbabangayan sa isa't isa, nag-aaway tungkol sa ACRO, nag-aaway tungkol sa mga survey, nag-aaway kung ano-ano mga kombinasyon ng kanilang mga kandidato, nag-aaway-aaway sa kanilang mga local campaign leaders at sa budget. Habang tuloy-tuloy ang illegal business operation, nandyan ang money laundering, nandyan ang drug smuggling, at nandyan yung pong panukala ni Senator Cynthia Villar
na bigyan laya ang pagpasok ng mga importasyon ng bigas at palay sa Pilipinas to the detriment at disadvantage ng mga Filipino palay farmers. Yan po nangyayari po sa ating bansa at tulad po natin sinabi, mukhang pinagsasamantalahan po tayo ng event na ito sapagkat nagmumukha pong, excuse me, moro-moro o para po bang salswela na lamang ito nangyayari pong halalan na ito. Kaya nga po tayo hindi sumasali dito sa halalan na ito sapagkat ito'y tulad na sabi ay hungkag. Hindi lamang po hungkag kundi ito'y pamamaraan na sinasakyan ng mga inchik at ng kanilang padrino sa Malacanang upang sa gano'n malinlang magkagulo-gulo ang mga utak natin kung bakit pinatakbo bilang Pangulo kandidato si Bongo, bakit pinatakbo bilang presidential candidate itong si Bato Salvage Tokhang de la Rosa, at kung bakit hindi sila nakakuha ng switching noong November 15, at kung bakit bigla nung nag-quit o umayaw itong si Bongo sapagkat ang sabi niya hindi niya pa panahon. Hindi niya panahon sapagkat nagsasagawa ang mga media, radio station ng kanilang survey at lumalabas na si Bongo 2% lamang ang kanya pong tunay na backing sa 104 million Filipinos or 26,682,000 registered voters. 2% lamang pinaghahatian pa nila ni Kiko Moreno. Ito pong 2% ito, tag 2% sila ngayon. Ang ating pong binabagtas dito ay ano po bang kahalagahan ng halalan na ito? Ito po yung kahalagahan, napakahalaga sapagkat binibigyan ng pagkakataon ng Pilipino na baguhin ang kanyang sarili. Huwag yung mga kandidato na yan, sapagkat yung kandidato na yan, magdaraya lamang yan sa Smartmatic. Ang Smartmatic, yan po yung pong computerized voting, counting, o pagbilang ng mga balota, at ang itinalaga na siyang mangangasiwa diyan ay isang inchik ng pangalan po ay Dennis Uy, na siya rin binigyan ng prangkisa ng gobyerno ninyo sa ilalim ni Duterte upang magtatag ng telecommunity o yan dito, yan pong bagong papasok na television network na papalit o pumalit na diyan po sa Channel 2. Walang iba kundi yung network na pag-aari o pangunguna ng Double Dragon sa ilalim ng Dolomite King na si Dennis Uy. Kanya na rin po yung Dolomite Beach na yan. Yan po ay New Pearl City at ang Rojas Boulevard ay magbumuka pong back street na lamang yan ng bagong highway na mga inchik sa ating bansa. Ano po yung ating pong pagkakataon? Ipapakita natin sa eleksyon na ito na ang tunay na kandidato ay ating pong pagkatao, kung tayo po ba ay aasenso o tayo magpapaloko dyan po sa trolls, kung tayo po ba ay sasama sa panluloko ng mga botante sa pamamagitan ng ating pagiging media practitioners kuno, pero tumutulong upang lokohin ang sambayang Pilipino tungkol sa halalan na ito. Minamanipula nila ang makasinungalingan laban kay Leni Robredo at ito'y pinabubuti nila ang mga pangungusap ni Bongbong Marcos at ang kanyang katambal na anak ng isang napakasamang Pangulo na ngayon lamang natin naranasan. Meron palang Pilipino ganito kabulok ang pag-iisip at meron palang mga Pilipino na ganito kagonggong na mga tumutulong sa Pangulo na ito. Ngayon, bakit po natin binibigyan ng pansin ito? Sapagkat napakaraming kababayan natin akin na monitor na para po bang dumadakila pa rin kay Marcos, dumadakila pa rin kay Sara Duterte. Wala pong halaga yung dalawang yan. Walang pangalan, kaya po nakapangalan yan dahil sa trolls at dahil po sa pangalang Marcos na ito ay pinipilit na baguhin ng kasaysayan. Yan po yung pangalan Duterte.
Kaya po naging masyadong popular yan sapagkat yung trolls o yung pong kontroladong social media, yung media ay para pong pamamahayag yan, ay walang pinagkaiba doon po sa ating pag-endurso. Pag iboboto ninyo si Marcos, ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa dilubyo ng terorismo na ihinasik ng martial law sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Pag binoto ninyo pa rin si Duterte, ang ibig sabihin, kinikilala ninyong karapat-dapat na maging pangalawang Pangulo ang anak ng napakasamang tao sa katauhan ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pong binabagtas sa araw-araw ngayon. Tatanungin natin ang ating sarili, handa ka ba magbago, Pilipino? Handa ka ba maging matuwid? Handa ka ba maging matapang? Handa ka ba maging malinis? Handa ka bang bawiin ang dangal mo at magmistura kang para na rin Amerikano? Sapagkat sa Amerika, may karapatan silang sabihin, land of the free, bansa ng mga malaya, home of the brave, tahanan ng mga matatapang. Tayo ay tahanan po ng nangaapi sa kanyang sarili, tahanan o bansa na traidor sa kanyang sariling bansa, and land that is bereft or bankrupt sa sense of patriotism. That is the Filipino unless you prove it otherwise. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell, nagsasabing, the candidate here is the Filipino soul. Either you let it loose or you win by having honor and claim honor by being a patriot. Yan po ang mahalaga sa darating na halalan na yan. Ito po ang ating pagbawi ng dangal ng ating lahi o tuloy-tuloy na pagkapariwara sa pamamagitan ng Marcos at Duterte tandem na sumpa ng tandem na yan sa ating pong pagkatao at sa ating pagiging Pilipino. Ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas.